Sa bagong paksang aking tatalakayin at babasahin ay paano ba pumipili ng isang apostol at saan niya ba ito nilalagay. So nung unang panahon ng propeta, ng lumang tipan, tinawag niya ang mga propeta o ang trabaho ng mga propeta, sila yung tagapagpaalala sa mga hari noon. Sila yung mga tagapagsalita ng Diyos, tagasaway sa kasalanan. For example, yung mga hari noon sa Israel, pag may mga ginagawang kasalanan, inuutusan sila ng Diyos para sawayin sa mga kasalanan nila. Nagbababala sa kanila. Tapos, sila rin yung nagbibigay ng pag-asa o kung ano yung mga dapat gawin, paano pamunuan ng ang kaharian nila, ang bansang Israel. So, yun ang trabaho ng propeta. So, ang tanong ngayon, ano ba ang trabaho naman ngayon ng propeta sa iglesia? Kasi ang Diyos ay tumatawag ng propeta sa bagong tipan, sa iglesia. Tumatawag siya ngayon para doon sa iglesia. So sila rin yung tagapagpahayag ng mensahe ng Diyos. Kung paano nagpapatibay sa Israel noon, yun din na ginagawa. Nagpapatibay sa mga kapatid. Yung bawat mga kapatid sa iglesia, pinapatibay kung dumadanas ng mga pagsubok sa buhay o anumang mga pinagdadaanan sa buhay o papalakasin yung mga kanilang mga panampalataya. So yun din ang trabaho ng propeta. Sila rin yung nagbabala. For example, yung mga isang kapatid na hindi tama yung ginagawa bilang isang kapatid, kumbaga ikaw yung may kaloob ng pagiging propeta, magsasabi ka sa kanya. So, meron kang talento o meron kakakayang sabihin sa kanya na nakita mo may mali. Sinasabi mo sa kanya na kapatid, yung medyo hindi maganda yan. Pwedeng ito mangyari sa iyo, kumbaga binagbabala ka sa kanya. So, ibig sabihin, may kaloob ka ng pagiging propeta sa loob ng iglesia. Kasi tanda po natin, ang iglesia, hindi po ito building o anumang samahan, kundi ang iglesia ay mismo tayong mga sumampalataya kay Kristo. Lahat ng tunay na sumampalataya. So, yan po ang iglesia. Ngayon, ikaw, bilang nananampalataya ni Kristo, nagbigay ng kaloob ng mga gawain sa iglesia. So, kung may ganito kang talento o ganitong kakayanan, ibig sabihin, propeta ang pagkatawag sa iyo. Halos same din siya sa propeta doon sa lumang tipan. Halos ganun din, parehas din. Ito naman sa iglesia. So, kaloob na ito ng Espiritu. So, babalik po tayo sa talagang paksa natin. So, paano naman tumatawag ang Diyos ng isang apostol? Una, kailan ba nagsimula ang pagiging apostol? So, nagsimula ito nung si Kristo ay tumawag ng mga apostol nung panahon na si Kristo ay nasa lupa pa. Tumawag siya ng mga kasama niya. So, alam naman natin yan na 12 apostol yan. So, paano siya tumatawag? So, tinawag niya yon, pinunta niya sila Pedro, lahat. Yung mga lahat yan mga tinawag niya. Isa-isa niya lahat yan. And then, nung tinawag niya yan, so tatalon tayo, nung namatay si Judas na nagkanulo sa kanya, dahil si Judas ay isa sa mga apostol, so kailangan nilang hanapan ng kapalit. So makikita natin dito kung paano tumawag ang Diyos sa pagiging apostol para pumalit doon sa nawala na si Judas. So anong ginawa ng mga kapatid noon para mapunan ang kakulangan ng 12 apostol? Kasi kailangan po kasi mapunan yung pagiging 2 apostol. Kasi kaya po tumawag ang Diyos ng 12 apostol, hindi pa po sa iglesia, dito pa po sa panahon ng siya na sa lupa pa. So kaya siya tumawag ng 12 apostol para yan sa 12 lahi ng Israel. So bawat isa ay may kanya-kanyang nakatoka. Diba? May 12 lahi ng Israel. So yung sila Judas, sila Benjamin, yun. So, siyempre, lumaki yung Israel. So, kaya tumawag si Jesus ng 12 para sa 12 lahi ng Israel. Naglagay siya ng mga nakatoka doon. Kaso namatay itong isang apostol na si Judas o nagpakamatay. So, kailangan palitan ng isang papalit na apostol. So, paano ba ito pumili ngayon o tumawag ng panibagong apostol na papalit? O paano nila pinalitan ito? So, mababasa natin ito sa Gawa 1:21. So kung pwede po kayong magbuklat
para makita niyo, para maging guide. So, gawa 21 to 22. Kaya dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan sa isa sa mga kasama namin sa buong panahon ng kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. Namatay si Judas, kailangan nilang palitan, kailangan 12 uli. So paano na ginawa? Sila yung pumili. Pumili sila. Ano naging batayan ng pagpili nila ng pagiging na para pumalit na apostol? Kailangan daw nakasama nila sa panahon ng kasama nila si Jesus. Kumbaga nakita niya si Jesus, nasaksihan niya si Jesus. Kasi yung tumawag si Jesus, siyempre nangangaral siya ng 12 apostol. Hindi lang naman 12 apostol yan eh. May mga kasama pa sila ng mga kapatid na mananampalataya din. Labas yun sa 12 apostol. Meron pang mga ibang mga kapatid na sumasama at sumusunod sa kanila. Makikita naman natin yan sa Biblia na may mga kasama rin sila. Pero ang talagang main na sumusunod kay Jesus ay yung 12. Siya yung kumbaga nag-a-assist kay Kristo, yung 12 apostol. Pero may mga mananampalataya. Isa doon ang napili nila. Sabi dito, kailangan siya isa sa mga kasama namin sa buong panahon, kasama kami ng Panginoong Jesus. Nung nakasama. So, ganun pala ang pinaging batayan. Kailangan na naging kasama o nakita ni si Jesus. Paano ngayon to? Si Pablo, nung si Jesus namatay, tsaka lang tinawag si Pablo. So, ibig sabihin, possible o talagang hindi niya nasaksihan, hindi niya nakita. Di ba? Paano to kung yung pala ang naging batayan? Ngayon, ito si Apostol Pablo, itinawag naman siya para sa mga hintil. So, sa ibang bagay ko napapaksa ito, bakit siya tinawag sa mga hintil? So, tinawag siya para sa hintil, labas sa mga Hudyo. Kung yung 12 apostol, ay tinawag para sa mga Hudyo, sa 12 lahi ng mga Hudyo. Si Pablo naman tinawag bilang apostol para sa mga hintil. Kaya, ngayon, paano yun? Batayan pala. Kailangan nakita o nakasama nila. Paano tinawag ngayon to si Pablo? So, mababasa naman natin kung paano tinawag si Pablo sa unang Korinto 9:1 o 9:1. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba't kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ano sabi? Hindi ba't nakita ko si Jesus? Ibig sabihin, ito si Pablo, nakita niya si Jesus. Kagaya ng ipinalit ng 12 apostol, ng pinalit nila para maging 12 apostol na si Judas, na pumili sila na kasama dapat at nakita si Jesus. So, si Pablo, yun din pala. Na siya ay nakita niya rin sa Jesus. So, meron po, hindi ko na rin ibibigay kung ano sa ibang paksa ko na rin ibibigay yun, kung paano siya tinawag ng Diyos. So, dito, parang buod lang si Apostol Pablo ay tinawag noong siya ay naglalakad sa Damascus, nagpakita sa kanya. So kaya sabi dito, hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Nakita niya. Nakita rin niya kagaya ng 12 apostol. So naging batayan, nakita niya. Ano pa pong verse na kung paano tinawag si Pablo? So makikita natin ito sa Galatia 1:11-12. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ng magandang balitang ipinangaral ko'y hindi kata ng tao. Hindi ko tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Jesucristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. So hindi lang nakita at tinuruan pa siya. So ang nagturo pa sa kanya si Kristo. Si Jesus mismo ang nagturo sa kanya. So, nakita, nagturo, so nakasama niya. So, paano yun? Nasa langit na si Jesus. Paano niya nakasama? Nagpakita sa kanya. So, kumbaga, hindi na kagaya nung nakasama nila na namumuhay. Si Jesus, kundi mismong personal siyang tinawag, personal siyang tinuruan ni Kristo. So, ang pagiging apostol pala, kailangan, nakita niya si Jesus at nakasama niya. Siyempre, kung tinuruan siya, hindi naman kagad isang turo lang yun na sandali lang, isang iglap, yun lang. Siyempre,
hindi natin alam kung gaano ang link, kung paano siya tinuruan ng Diyos. Hindi naman kasi masyadong pinakita dito kung gaano katagal. Pero tinuruan. Sabi nga dyan, no? Ang sabi dyan, itinuro sa akin, hindi ko tinanggap mula sa tao at hindi itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Iso Kristo mismo ang nagpaliwanag dito sa akin. So, nagpaliwanag. Kita nyo ito, sabi nagpaliwanag. So, matagal. Hindi yan, tawag ka na, punta, ano ka na, tinawag lang siya na gano'n, magturo ka. Hindi, pinaliwanag niya pa, tinuruan talaga siya. So, yun ang batayan po ng pagpili sa apostol. Ngayon ang tanong, paano ngayon? Dati yun, may apostol pa ba ngayon? Meron pa pong apostol sa panahon ngayon. Tumatawag ang Diyos. Pero ito ay kaloob na ibinigay mga talento. Banal na Espiritu na po ang nagbibigay. Hindi na yung rektang kagaya ni 12 apostol at ni Pablo. Na rekta. Ito ngayon, dahil yung panahon na yan, ang tumawag sa kanila o na maging apostol sila ay si Jesus. Ngayon, Holy Spirit na po, Banal na Espiritu na po ang tumatawag sa pagiging apostol. Pero hindi na po ito kagaya nila apostol Pablo at ng mga 12 apostol, kundi ito ay isa sa mga talento na gagamitin niya sa iglesia. Kasi ano po ba ang trabaho ng apostol sa iglesia? Kasi wala namang apostol sa unang tipan. Sa lumang tipan, sa bagong tipan, doon na nagkaroon ng apostol. Tanda po natin hindi ko na bibigay yung verse, next time na, si Kristo mismo ay siya mismo ang unang apostol. May kita rin natin sa Biblia at tumawag siya ng mga apostol. Kasi ano ba ibig sabihin ng apostol? Si Kristo sinent siya so apostol siya. So tumawag pa siya, di mga apostol din yun. Ngayon, ano ba trabaho ngayon ng apostol sa iglesia? Kanina ang sinabi ko, trabaho ng propeta sa iglesia. Anong trabaho ngayon? Kung tatawag ang Diyos tumawag ang Diyos ng apostol sa iglesia, tumawag ng propeta sa iglesia, tumawag ng apostol sa iglesia. Parehas pa ba na kila Pablo ng pagtawag? So sabi ko, ang Banal na Espiritu na ang nagbibigay ng ganitong katungkulan. So ano magiging trabaho nila? Una, tagapagpatatag ng iglesia. So patatatagin niya yung iglesia. Ano ba ginagawa niya? Kagaya kung si Apostol Pablo pupunta sa bawat lugar, nagtatatag siya ng mga iglesia, yan din ang gagawin niya. Kung ikaw bilang mananampalataya ni Kristo at isa sa panahon ngayon tawag nila church builder o church building, yung mga pastor na nagsasabing gano'n na yun ang ginagawa nila. So ang talento nila o ang pinagkaloob sa kanila ng Banal Espiritu ay pagka-apostol. So nangangaral siya sa isang lugar tapos nagtatatag ng iglesia doon. Nagtatayo siya doon ng isang community ng mga mananampalataya. So yun naman nagiging trabaho ng isang apostol sa iglesia. Tagapagturo ng mga doktrina. So nagtuturo siya ng mga doktrina. Kagaya ko po, nagtuturo ako ng doktrina ayon sa nakikita ko sa Biblia. So may talento ako ng pagiging apostol. Baka sabihin na mo, apostol ka. Yes! Kapag ginagawa mo ang ganyang klase ng trabaho, na bilang mananampalataya, tinawag ka o binigyan ka ng talento ng Diyos o binigay sa iyo ng Banal na Espiritu, ang pagka-apostol. Huwag po kasi tayo masyadong kailangan may isang leader na apostol, siya lahat yung hindi po ganun. Kasi sabi nga pag binasa po natin yun na sa Efeso 4:11 hanggang 12, sinasabi doon. Tumatawag unang-una yung mga apostol, marami yan Pero kung isang kalipunan ninyo ay kailangan isa lang, siya ay talaga yung punong-puno at siya lang talaga, hindi po yun. Ang sinasabi ko sinasabi ko sa iglesia, tumatawag ng mga apostol, mga propeta. Ibig sabihin, marami sila sa iglesia. Kasi talento na ito ng mga kapatid. Bawat isa sa atin, talento yan, ibinigay sa atin ng Diyos. So, ang pagka-apostol, nasa atin, makikita naman natin sa sarili natin kung ano ginagawa natin. Di ba? So, ang trabaho ng apostol, tagapagturo ng tamang doktrina. Kagaya po ng ginagawa ko ngayon. Tagapagbigay ng direksyon o taga-ayos sa iglesia kung meron dapat ayusin, kung na itatag mo na, kung medyo may problema, ayusin mo. Diba? Ano ba ginawa ni Apostol Pablo sa unang iglesia, di ba? O mga taga-Korinto, tulungan natin yung kapatid sa Judea, mag-ambagan tayo. O kayong mga taga-ganito, bakit ginagawa ninyo ito? O nabalitaan ko, ang ganda ng ginagawa niyo. Siya nag-aayos siya sa mga naitatag niya. So, pag ito ay ginagawa ng isang tao na sumampalataya kay Kristo, pagka-apostol ang binigay sa kanya. So, para tagapangasiwa siya. Pero ito, marami sila, sa isang iglesia, may isang iglesia, kagaya ngayon, kailangan isa lang talaga siya. Masyado kasi tayo nakatutok sa isang tao. Tandaan po natin, ang talagang leader po,
ng isang, hindi po relihiyon, kasi hindi naman po relihiyon yung tinatag ni Kristo. Sa ibang bagay ko na rin pong tatalakayin yun. Pero pag ang isang kalipunan na itinatag niya, may mga kanya-kanyang talento, hindi leader. Ang leader lang lamang ng iglesia ay na nag-iisa lang, si Kristo. Siya nga, diba? Sabi ko kanina, si Kristo ay apostol. Si Kristo rin ay pastor. Di ba? Siya ay pastol. Nagpapastol siya. Pastor din siya. Sabi nga, ang Panginoon ay ating pastor. Sino tinutukoy nun? Si Jesus. So, pastor, may pastor din siya. So, siya yung talagang leader natin. Lahat tayo nananampalataya sa kanya mula nang naabot ng ebanghelyo ni Kristo. Lahat tayo ngayon, may isang leader na si Kristo. Siya lang ang nag-iisa na yun. At lahat tayo, bilang mga mananampalataya, may mga kanya-kanya na tayong pinagkaloob na talento. Ano yan? May pagka-apostol ka, may pagka-propeta ka. O, di ba? So, tinalaki ko dito kung paano ka magiging apostol, paano ka magiging propeta, na magiging gawain mo sa loob ng iglesia. So, ano pa? Tagapagpalaganap din siyempre ng ebanghelyo, kagaya ng ibang lista. So, kagaya niya, may ebanghilista, may guro. So, ngayon, kung ganun pala tumatawag ang Diyos sa iglesia, bibigay ko yung verse kung paano ang pagtawag ng Diyos sa iglesia ng mga kaloob. So makikita natin ito sa unang Korinto 12:28-30. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, tandaan nyo mga, at ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala. Kita nyo, talento. Mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita ng iba't ibang mga wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala. Magpagaling ng mga sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika, o magpaliwanag ng mga wikang ito. So mapapansin ninyo, tumawag siya ng apostol, tumawag siya ng propeta, tumawag siya ng guro, tumawag siya na paggawa ng himala, may pagpapagaling, may sakit, may pagtulong, may tagapangasiwa, may nagsasalita ng iba't ibang wika. So ito ay mga talento sa iglesia na ating paano natin ginagampanan bilang isang mananampalataya sa iglesia, at pag tayo ay may isang samahan, may isang kalipunan ng mga iglesyang mananampalataya. So ganyan po kung paano tumatawag ngayon ang Diyos ng apostol. Nasa loob na ito ng iglesia ng sa mananampalataya. Hindi ito umiistan sa kailangan may isang iglesia, isang leader na apostol, siya lang lahat, siya ang lahat ng apostol. Hindi. Ang pagiging apostol nasa bawat talento na ng bawat kapatid. Kung paano mo to ginagampanan bilang isang mananampalataya sa iglesia. Lumalabas ang pagiging apostol mo kung doon ka tinawag sa pagiging ebanghilista po. Ang trabaho po kasi ng isang ebanghilista naman, siya ay nangangaral. Preach lang siya ng preach kung saan. Ngayon, ito parang halos medyo hawig. Medyo hawig, ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng talento ng higit sa isa. So, nasa Biblia po ba yun? Nasa Biblia yun, di ba? Nagbibigay ang Diyos ng mga iba-iba't mong talento, di ba? Mayroong isa ron na binigyan lang ng isa. Pero hindi niya pinagsikapang gawin, pinabayaan, ibinaon sa lupa. So, ang sinasabi ron, magbibigay ng 5, 3, marami binibigay, meron namang isa. Ngayon, gano'n man kadami yan, binigay sa atin, dapat gawin natin, wag natin gayahin yung isa na nag-iisa na nga lang yung binigay, hindi pa ginawa. Pero ito, ang daming ibinigay. Lahat ginampanan nila. Kaya kung ang talento mo ay, parang ang dami kong talento, yun ang nagiging talento mo, yun ang gift na ibinigay sa'yo ng Diyos. May pagka-apostol ka, may pagka-propeta. So, yun po ang pagtawag ng Diyos sa pagiging apostol. So, sa panahon ng unang iglesia, o bago nagtatag ng iglesia, nung si Kristo, tinawag niya 12. Tapos nung namatay, pumili ng isa. Paano pinili? Pinili ito sa pamagitan na dapat nakasama nila, na nakasama si Jesus. Tapos at nakita si Jesus. Si Pablo, nakita niya si Jesus, tinuruan siya. Ibig sabihin, nakasama niya din niya. Ng maiksing panahon. Tinuruan nga siya eh. O ngayon, dahil ang Holy Spirit, si Jesus ay nasa langit na, ang Holy Spirit niya sa iglesia, ang Holy Spirit niya tumatawag ng pagka-apostol sa loob ng iglesia. So, ganun po. Paano? Wala bang magiging leader sa isang iglesia, sa isang ano? Meron po. Si Kristo. Kailangan ba talaga may present na nag-iisa? Hindi, si Kristo. Kaya nga tayo nag-aaral tayo, kaya nga may fellowshipping. Kasi, kaya tayo nagsisimba, ibig sabihin pupunta tayo sa isang lugar, kaya ang salita kasing simba, pagpunta sa simbahan, o yung lugar na tinisimbahan, yung building na yon. Kasi pumupunta roon, kasi gathering nila sa isang lugar yon. So, ang iglesia, hindi yung mismong building, yung mismong tao na pumupunta sa isang lugar. Kung meron silang tinayong building, o ginatawag na simbahan, hindi sila nakikita, yun ang naging nila. Ngayon, ang iglesia nagtitipon pa sa loob ng tahanan. Alam nyo rin naman yan na iglesia nagtitipon sa bawat tahanan. So, ang iglesia ay
kalipunan ng tao. Ngayon, sino yung magiging leader? Si Kristo lang ang leader natin. Ngayon kaya tayo nagkakaroon ng pagpunta sa simbahan o sa bahay na nagkasama-sama, fellowshipping ang tawag doon. Kasi ano trabaho noon? O, saka ko na ibibigay doon yung patungkol diyan. Pero bibigay ko lang ng konting background o briefing, konting background na ang ginagawa doon, nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Tayong lahat, pag nagsasama-sama tayo mga kapatid, pinag-aaralan natin salita ng Diyos, kung ito sa bahay o meron pa tayong building o tinatawag na simbahan ngayon, nagpapalakasan tayo doon. O ang leader natin, si Kristo. So yun lang po. So maraming salamat at salamat din sa araw na ito, sa laging bagong araw na ibinibigay sa atin ng Diyos sa buhay natin. God bless po always sa lahat sa atin.